higala, maing adlaw. Nalipay kita nga nakabalik na sab kita des kahanginan ang leksyon nga ato pagatunan karon sa takna sa pagtuon niya kita sa lesson number 6. Ang lesson number 6 guluhan kinig suffering for Christ. Ang atong mga pag-antos alang diha kang Kristo. Kauban kanako mga higala magkaigsunan, mao sa gyapon si Mrs. Pinky Gulfan, ang ato ang Women's Ministries Director. Welcome Ate Pinky. Thank you. Sa South Filipino Conference. O ang atong LMS Dean sa SPUC, si Pastor Taw-Taw. O dalaygo ng Dios nga sa akong gikaingon makatuon kita sa tong lesson apan sa dili pa hangyoon ako si Ma'am Pinky sa pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsoon. O Diyos na mga balaan, langit no na mong amahan, tugod sa gahom o grasya ining kabunta nining taknaa. Ako nagaampo alang sa matag usa ka mga tigpaminaw o lakip sa among mga membro sa among mga puloy-anan. Hinapon ta o Dios nga sa among paglawig sa panahon sa among pagpaabot sa among pagbalik ang among handom nga maandam kami manayon kana Ginoo pinagis tabang sa imong grasya ug sa imong balang espiritu. Ang among pagtuon karon sentro sa mga pag-antos alang sa imong mga katawhan nga aron unta among masabtan nga kini kabahin sa pagkinabuhing Kristohanon aron nga maulay ang among mga kaugalingon ug mahimong mahinang punon sa imo unyang pagbalik. Daghang salamat o Dios sa imong magtubag kay kini tanan among gipangayo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dalaygo ng Dios sa akong kaingon mga higala tungod kay nabalik na sab kita og ang lesson number 6 interesting kini kaayo tungod kay sa first century sa unang mga yugto sa Christianity mga kaigsuonan dili gyud nato malikayan nga sila miagi og mga pag-antos og alang sa pagsugod gusto nako basahon ipabasa ni Ma'am Pinky ang Bisaya nga version sa ato ang memory text. 1 Pedro 2:21 kay niini mga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo nga nagpabilin kaninyo nga sulundan aron pagsundon ninyo ang iyang mga lakang. Nindot kayo kini nga memory text kadang pulong nga gipanagtawag kamo aron nga kamo mag-antos mong usab nga maingon nga si Kristo nag-antos. Sa ato pa di ay sa akong gikaingon sa unahan dili gyud nato malikayan mga higala nga part gyud sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon nga kita mag-aantos. Kaya ingon siya dinhi leaving us an example that you should follow His steps. Klaro kayo magkaigsona, no? Sa ato pa si Jesus mismo nagpakita og ehemplo o sumbanan siya miantos aron nga kita pod mismo nga sumusunod kaniya makahimo sa pag-antos sama sa iyang pag-antos. Partner, unsa imo ikasulti? Ako nasabtan pastor nga ako na mention last week nga we are not more than our Lord kun ang Ginoo nato nga atong gisundan nag-antos siya ingon nga atong ehemplo musunod pud ta sa mga pag-antos. Para sa ako ikinahanglan ang pag-antos sa usa ka Kristohanon aron matugkad niya kung unsa kadako ang gugma sa Dios ngadto kaniya. Di man gud ta ka-appreciate sa gugma sa Ginoo sa ato kung di ta kaagi pag-antos. Gawas kung maagian nato ang para ba nang di daw nato ma-appreciate ang kaimportante sa atong kidney hangtod nga kini malawos o dili na kaayo mo function. Makaingon ta nga pastilan ug ako lang giampingan kini nga kidney dili gud untay ang ani ang akong pag-antos. Ang point is kung di nimo matilawan ang pag-antos dili nimo ma-appreciate ang pag-antos ni Ginoong Hesus. Parehara ko na partner sa kana bitaw naabitaw gyud katanan. Diba Ate Pings kanang naa gyud katanan bawa nay kulang nimo pagkaon na tanan pero kanang naakas kawadon. Kay naa katanan buras ka ka example na magtapok ng pagkaon sa inyong patindaghana dili na magikay ka maka-appreciate nga. Pero kanang panahon mga lata na lang na diha usahay di nimo na ipanghatag.
Pero panahon nga wala gyud ka, manghigala, maka-appreciate man gyud ka nga pastilan. Katong panahon nga buras ka pa kaayo. Sayang nga gyud ato nga ako tong iusikan. Sa ato sab nga unang mga Kristohanon makaisuunan, atong mga pioneers sa pagtuo. Dili gyud nato malikayan, mabasa nato diri sa ato lesson nga miagi sila sa mga pag-antos, no? Kay si Pedro manggihapon ang aktor sa ato ang lesson. Akto lang isulti una sa tanan. Gusto nako basahon ang teksto sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7 kung naa kay Bisaya diha tay pinstanawa daw kuno ang Bisaya nga Bible sa 1 Peter 1, 6 and 7. Mao gid higala ang gusto nako i-emphasize labi na gyud sa ato mga teachers. Ang tuyo gyud sa Ginoo diay ngano nga moapil ta kapag antos mo ni atong basihan foundation sa atong pagtuon karon nga para di ay nga ma-prove gyud og unsa gyud ang ato kalig-on ang atong pagtuo. Unsa ka tinuod ang atong pagtuo nga ato sa Ginoo. Paliw kog basa Ate Pings. Sa versikulo 6, 1 Peter chapter 1. Diin niini na nagkalipay kamo og dako gayod. Dako gyud nga kalipay. Bisan karon sa hamubong panahon kung kinahanglan gipasubo kamo pinaagi sa nagakalain-lain nga mga pagtintal. Ang city nagaingon nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pa kahamili kaysa bulawan nga nagakawala. Bisan niini pagasulayan pinagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdaig ug himaya ug kadungganan sa pagpadayag ni Kristo. Ganahan ko ani nga verse, mga higala makigsunan tungod kay giingon diri dili man di dugay. Kaning mga pag-antos nato ingon nga Kristohanon, dili ni nga hangtod-hangtod na lagi ka mag-antos kay ingon diri for a while. Sa to pasadali lang panahon mo agi gyud kag trials and sufferings ingon siya. Ingon diri, it may now be necessary for you to be sad for a while because of many kinds of trials and you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Ang katuyuan makigsuonan mao aron sa pag-ila o sa pagprueba nga ang imong pagtuo nga tos Ginoo matuod og tino gayud. Mao na makigsuonan. Naapatay, mahatag ba ninyo ang background gamay, Pastor Taw-Taw kon naunsa ang mga pag-antos nga nagian pod sa ato, mga example diha sa ato leksyon nga nagian pod sa atong mga una sa pagtuo, unsa ang ilang mga pag-antos? Sa tinuod lang Pastor no namalandong bigog ko ani. Sincero gyud ko aning namalandong nga dapat unta ang mag-alagad sa Ginoo, hayahay na kay Ginoo na god, di ba? Pero opposite din na sa akong expectation. Kay una sa tanan ang background mao nga tungod sa resulta sa sala bayran ni og kamatayon og kamatayon magaling nagpasabot na nga the end of the line na siya sa mga pag-antos. So akong nakita nga kining pag-antos kabahin na siya sa atong spiritual growth. Okay, anita pananglitan sa atong pagpangita og bulawan. Ang katawan sa Dios matawag tagi kumpara sa mga bulawan. Ang pagpangita daan sa usa ka mangita og mga treasure hunter o kanang mamilingay mao nga kung namo eksperyensya ani mao nga dili lang kay punito nimo ang bulawan sa kalsada kun dili magbangag pa ka moto pa kas ilawom sa umon pa nimo usay malumpagan ka magkuha ka sa yuta pagka man nakuto nimo imong bilingon unya maay margaha iya imo pagyong ayag-ayagon hangtod nga makulik na nimo to imo pang mutangang mercury pagka man nga aron masiparate ang bulawan o unsa ba nang mga pamaagi diha iya pagka man unya iya pagini siyang ulayon sa kalayo para nga mugawas gyud ang iyang pagkatimgas nga bulawan. So nakita nako nga kana nga process because our lesson book ang atong lesson objects nature man aron makasabot tag dali. Sa ato pa sa atong kinaiya nga ingon nga makasasala na tangdaan mahimo ning makaabot ta sa refinement kung moagi tag pagsulay. Kay kining pagsulay sa akong nakita dako ni sa kalabotan sa pag-umol sa atong pagka matinud-anon diya sa Ginoo malahutay baka sa mga pagsulay kay kung dili ta malahutay dili ta kalapos sa tumoy-tumoy. Ang akong giganahan sa imong words at tipings kana bitong pulong refinement.
ma-refine ka ba sa imong gi-mention dili gyud ka mo diretsog kabulawan. Ang ato sab nga mga una sa pagtuo niagi sab sila ana nga stage, partner. Pastor Taw-Taw, niagi sila palihog daw, partner, ug unsa imong nabasa sa ato lesson nga unsa may nagian sa atong mga katawhan katong una sa pagtuo nato. Sa atong leksyon karon, ako na-diskubrihan nga ang pag-antos tungod sa mga paglutos sa una natong mga kaigsuonan, hilabihan gyud. Daliman ka nga, pamutlan gyud sila liog, sunugon. Matud pa diri, many martyrs are daily burned, confined, or beheaded before our eyes. I don't know kung asa takotob sa ato ang pagtuo, kay nagisgot magid ning pagtuo, pag-antos, pagtuo, mag-uban magid siya, kay kung ang atong pagtuo minus kinsa may andam diha magpaputol sa liog karon. Pag mingon nga putlan ta kag liog tungod kay mao ni ang imuhang gituohan. Ang nakanindot, no, kay ang gi-mention man ang giingon nimo diha nga nay mga tawo gipangputlag liog. 81 to 96 after death ni Christ. Klaro kaayo diha ingon diha nga ang balaod gipakanaog nga walay Kristohanon nga dalon dito sa tribunal, sa court ba. Nga exempted nga kung makaplagan sila nga mobarog sila nga Kristohanon, punishment gyud. Mao kinailang na eksperensiyahan, di gid sila kaikyas. Unless nga renounce nila nga dili na ko. Gawas nga ang kuno nila nga dili na sila Kristohanon. Wala sila nagtuo sa Ginoo. Grabe gid ba, ma-imagine ako nga ang naagian sa tuang mga una sa pagtuo, mga pioneers sa faith nato ba. Na-imagine ako nga grabe gid ka seryoso makaisunan nga ang persecution nga ilang agian. Niagi gid sila grabe nga paglutos nga mo'y sangput nga tos kamatayon tungod sa ilang pagbarog nga gipamatud-an gid nila nga nagtuo sila sa Ginoo. Si Pedro naningkamot gud siya pagpasantop nga bisan tuod og ang pag-antos tungod sa paglutos mo resulta nga ngadto bisan sa kamatayon, but the good news is it is just in a little while. Kay kung mubarog gyud ta sa atong pagtuo, ang katapusang halad gyud nato mao gyud ang ato ang kinabuhi. Kini ang pag-uli nato sa ikapulo, paghatag nato sa halad, usahay di pag nato siya ma-full, di ba? Nagdepende gyud na sa pagtuo. Ang ako nasabtan kining pag-uli nato sa ikapulo, paghatag sa halad, practice man eh. Kaya ang katapusang halad wa may lain. Kung tinuod gyud, genuine gyud, mo na testing of our faith, tinuod gyud ang ato nga pagtuo, di man ta di ta sayangan bisan pa sa paghatag sa atong kinabuhi. Tungod kay ang pag-antos alang kang Kristo mao gyud pinakataas nga kalabuton, or mao pinakataas nga kalabuton sa usa ka Kristohanon. Okay, partner, gusto lang ako i-mention din sa atong pagtuon karon, mga higala, mga kaigsunan sa kahanginan. Doon natay 5 ka mga punto nga gusto nato ipasantop sa atong leksyon. Unang-una, kini di aing atong leksyon nagapasantop suffering for Christ, mao na ang una nato sa atong pagatunan. Ikaduha, confronting suffering. Unsa nang Bisaya ng pulong confronting? Pag-atubang sa mga pagsulay, mga pag-antos. Ikatulo, the fire of suffering. Dili gyud na malikayan makaigsunan, no? Nganang sa nang fight sa kalayo. Kalayo. Kalayo sa ato pa na sa ako pa nang abigon nagabaga-baga nga mga pag-antos. Ikaapat, suffering and judgment. Dili gyud magbulag ka ng suffering and judgment. O katapusan, faith amid suffering. Unang-una, atong tunan kining suffering for Christ. Sa atong ikasulti sunahan mga higala nga, kabahin gyud sa usa ka Kristohanon ang mga pag-antos kung naa ka kang Kristo. Palihog do kuno basa sa 1 Peter 5:10. Ug ang Dios sa tanang grasya nga nagtawag kaninyo ngadto sa himaya nga walay katapusan, diha kang Kristo
sa human kamo makaantos sa jutayng panahon, siya gayod magahingpit, magapalig-on, magapabaskog kaninyo. Pastila, no? Kanang human kamo magaantos sa to, giingon niya, human sa pagantos sa makadyot. Sa makadyot. Sa makadyotra. So, sa dili- jutayng panahon. Nagpasanto pang atong leksyon mga higala nga ang Roman Empire, grabe gyud ang ilang pag-question tungod kay nasabtan nila nga niagi man sila og mga pag-antos. Grabe ang mga Kristohanon sa miagi. Apan ingon diri, it was not an officially permitted religion until 313 AD ang Christianity. Pero nakita nimo makigsuunan ang ilahang grabe nga nagiyan nga pag-antos alang kang Kristo. Unsa may imong kasulti ikadugang ani partner? Ang akong na sabtan din sa atong leksyon nga, we have to congratulate ourselves kung natay pag-antos. But this kind of suffering should be a suffering for righteousness' sake. Kanang 1 Peter 3:14. Kung kana nga pag-antos nato, tungod alang sa pag-antos, tungod sa pagkamatarong, you are blessed. You have to congratulate yourselves because that is really the highest kind of suffering. Daghan man tag suffering. Dili na ako malikay malimtan ba? Oh. Nagwali one time si Pastor Tabingo, former president nato sa ato union. 19 kundi ko masayop 1991 nasunog ang Mountain View College. Anang panahon na namatay ang iyang igsuon. Dayon siya pod mismo na balintong pod siya sa iyang sakyanan dito sa Mangima. Iyang auto ba ni Overturn. grabe gyud nga pagkatuwad siyang auto dito sa Mangima pa gyud. Pero makaigsuuna nagwali siya, ingon siya, pastor, sa di pa kumuwali or human sa kumuwali. Pwede ba awiton nimo ang trials in life kana bang awit nga there are trials in life that's it more than I could bear. There are heartaches beyond compare. Unya sa chorus mga makaigsunan, nag-iingon dito. There are trials that makes us pure gold. Amen. So kadto nga panahon nakita nako gyud ang kalipay, nalipay gikay ko naminaw sa mensahe nga di ginako malimtan nga wali sa tibok na akong kinabuhi kadto nga wali nga giwali na Pastor Tabingo. Ingon siya makaigsunan, dili gyud nato malikayan nga bisag unsaon di ay nimo og papaningkamot makigsunan sa imong pagkristohanon. Pag-alagad si Ginoo di gyud kakaikyas sa mga pagsulay nga mo'y makapahimo nimong tinuod gyud nga Kristohanon. Kana nindot kay na pastor nga application ba nga mao na siya ang resulta sa mga pag-antos makapaulay sa atong mga kinaiya. Sa laing bahin kung ato gyung tun-an ang mga paglutos nga nahitabo sumala sa kapanahonan sa Roman Empire. Diin makapamalandong ka nganong gilutos sa Ginoong Hesus sa mga Romanhon nga maayo man ang iyang binuhatan. Dapat unta ang lutoson ug ang panisan ang kanang mga daotan. Apan sa kahimtang na hinuon nga sa Ginoong Hesus gilutos tungod kay nagbuhat siya maayo. So nakita nato sa record sa history nga gikan sa kang Emperor Nero paingon sa kang Diocletian. Ato gyung napamatud-an sa history nga naay gitawag og severe persecution sa tanan nga mga mosunod kang Ginoong Hesus. O apan mahibulong ta kay sa matag ula sa dugo sa Kristohanon. Kini siya magapilo-pilo ano mo daghan na hinuon mawala ang katalaw sa mga tinuod gyud nga dadala sa kang Ginoong Hesus. Damor nga daghan ang namatay, damor hinuong Kristohanon mobarog nga sila Kristohanon. Dili gid sila mo surrender gyud. Grabe ang ilahang pagpakita nga sila Kristohanon. So ana day makigsuonan dinhi sa ato eleksyon. Gani nakita nato nga inining panahon na ang uban itambog ngadto sa Leon, ipakaon sa Leon, di ba? Mamakpak ang mga Kristohanon. Dito man sa Rome, sa Italy, di ba? Diha man gyud ang background ana. Kana bitawng salida, bitawon sa nga salida. Gladiator. Gladiator nga ang mga tao la
inigitsa nila dito sa leon, mga kaigsuonan, hambaton sa leon. Ang makristohanon po nga na-surrender, nga wala sila nakabarog, mamakpak sila. Di na ko ma-imagine, mga kaigsuonan So, nga. naagi gitawag og mga kaigsuonan nga kining dakong away nga nagpaluyo gud ani. Kay gani ang atong masabtan karon nga kining great controversy between God and the devil. So, naningkamot ang yawa nga sa panahon nga dinhi si Ginoong Hesus ang yutaa, iya gyud kibaling og sa kuan pa makahimo sig dako kayong harm sa kang Ginoong Hesus to the extent of putting him to death. Nga mao no kadaugan ni Ginoong Hesus. So aning bahina ang atong pag-antos agig umalambit sa pag-antos sa Ginoong Hesus. Kay dili naman ta mahimo nga moratag kitay mo puli kang Ginoong Hesus kay di man na magsilbi. May kaayuhan ni siya nga atong mapupo alang sa kausaban o pag-ulay sa atong makinaiya nga atong gihandom nga samtang ta nagpaabot sa iyang pagbalik. Muresulta ni siya og kausaban gyud sa atong mga kinaiya nga mahimot ang kahimutan at tubangan sa Ginoo. Okay. Mao nang sa sunod nga punto nga atong pagatun-an, kanang confronting suffering. Wala partner, no? Confronting suffering. Ang pangutana diha, unsa may atong buhaton kay ang Matthew 5 nagpahinungdom man si Matthew nato nga unsa may angayan nato buhaton kung naan ng mga pagsulay. Unahon nato basa ang 1 Peter 3:13 to 14. 1 Peter 3:13 to 14. Akong basahon sa English, sulay prepare sa Cebuan Ate Pings. And he who will harm you if you become followers of what is good. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. Dili ka mahadlok, makaigsuunan sa bisan unsang mga pag-antos o mga kasakit. Kaya sa gihapon sa mata sa Ginoo, gitawag ikaw nga unsa man, bulahan, blessed, pagkanindot, no? Nganong gitawag man ang bulahan? Doon na di ay guidelines makaigsuunan. Doon ay mga pag-antos dinhi nga na-eksperyensyahan sa atong mga tinunan ni Ginoos nga nahimo silang bulahan. Nga naman, ingon diha sa ato leksyon, unsaon pag-confront sa atong mga suffering. Makita nimo sa Matthew 5:10 kanang sa Beatitude. Oo. Ninumdog ka na. Don't be afraid of men, but sanctify God. Unsaon man na nimo pag-explain nga dili ka mahadlok sa mga katawhan, bisag unsa ang ilang mga paglutos, di ka mahadlok sa maybot pasabot ana. Kung ang imuhang hunahuna ang naglutos nimo dili mao'y tag-iya sa imuhang kinabuhi. Bisag unsaon ka sa naglutos nimo, dili ka mabalaka, dili ka mahadlok. Mo na gitawag, don't be afraid, but sanctify God. Ang imuhang hunahunahon nga gikan sa original nga kasaysayan, duha ra ka klase ang tao o duha ka grupo manglulutos o lutosonon. Sa panahon sa kasaysayan sa una gyud natong mga ginikanan, ang gilutos mao ang naghimog mayo, si Abel, di ba? O ang naglutos mao tong wa mo sunod sa Ginoo. So sukad niya atong panahon na hangtod karon mao ra gyapong istorya, ha. So kung imong balikon tong istorya nga sa dihang namatay si Abel, unsa gihimo sa Ginoo? Kay siya may tagiya sa tao. Iyang gipakatao ang puli ni Abel nga mao si Seth. Mao na nga ang kahulugan sa ngalan nga Seth. Puli sa taong matarong. Mao si Seth. So dili ta mabalaka sa dihang patyon ta tungod sa atong pagtuo o pagsunod sa Ginoo. Kay kadto si Abel, hinsunod man to sa Ginoo. Pero nasuko ang wala mo sunod, o na yung gipatay ang igsoon. Pero ang gihimo sa Ginoo, gipulihan og lain nga tao. Kay mao man to siya ang binhi sa pagkamatarong. So, gipulihan sa Ginoo. So, bisa pag mamatay pa ta, bangonon ta sa Ginoo tungod kay siya may tagiya, dili man ang tao, dili ta mahadlok sa tao nga mao'y mo patay. Kay dili man siya ang tagiya sa atong kinabuhi.
sa akong pangunaw-na, Pastor, murag nakakuha ko nga ang kining pattern bitaw sa suffering, pag mga alantuson. Although diha naman na giiladlad na sa ato. Sa atong kapanahonan karon, ingon nga mga katawhan sa Ginoo, kung doon na kay maayong relasyon sa imong mga silingan, murag dili kaayo ni siya 100% mo abot sa imong persekuton ka lang kung maayo kang tao kay living for Christ good ka, di ba? So kining pagsulay, kining pagantos, moabot lang na unya sa kung gikinahanglan na nato nga ato nang maagian. Kay naa may point sa ato sa propesya sa tagna nga diin unya sa panahon nga moabot na nga ang katawan sa Ginoo musafir gid siya tungod kay pagtan-aw nila sa ato kitang mga dinagko naman nga term sa ato pa murag dili kay ta nila maangayan kay sumpa magsusupak ta parehaan ang atong gisimbahan nga Sabado. Nga murag maingon sila nga di man gid ni kay Domingo man gyud. So murag naay conflict ba. Pero sa mga intellectuals nga makasabot gid sila nga this group is the one following the will of God. Kay makita mo gina sa mga pagtuon. So ako nakita kining pag-antos dili pod nato una-unahon dayon og nga ato pod hagit-hagiton nga kamo mo ay maglutos namo dili pod. So sa ato pang maghuwat lang ta at the right time kung para gini sa tao nga ngay moantos. Kaya naman sa time nga ana. Thank you kayo ni Ana Ate Ping. Sa dili pa ta mo break atong basahon ang teksto. Happy Matthew 5:10. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Sa ito pa, bulahan o malipayon ang tao nga moagi sa mga paglutos tungod kay kana iya gitugot sa Ginoo o iya ang giharian sa Dios. Basaha ko ang Sibuan, palihog sa bulahan ang mga ginalutos tungod sa katarungan. Kay ila ang gingharian sa langit. So ato ipadayon makaigsuonan after the break. Pipila ka mga minuto ato ipadayon ang ato pagtuon. One of the frequent questions that we get is about husbands and housework. Wives seem to be just a little concerned about the amount of housework that their husbands are doing. How is a wife to help their husband understand that this is important to them? You know, in marriage, expectations are correlated to satisfaction. If satisfaction is not there, it's because expectations are not being met. And many times, wives are frustrated, angry, because their spouse is not cooperating with doing what needs to be done. So they need to take the time to speak with their spouse about the situation. And a good way to start is to do what Solomon says, which is a gentle response. So wives need to learn how to ask for what they need very softly and very gently. Ang sunod nga atong pagkatunan makaigsuonan kaning gitawag og the fire of suffering. Gusto na ko ipabasa ni Ate Pinky sa Sibuan ang 1 Peter 4:12 and 16. Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa taliwala ninyo. Ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo. Og sa 16 nagaingon, apan kung may tao nga pagsakiton, ingon nga Kristohanon, dili unta magakaulaw siya, kundili himayaon niya ang Dios niini nga ngalan. Gusto na ko ni tagaagdako kayong pagtagad higala. Ingon nga mga Kristohanon, taliwala sa mga pag-antos, makahimaya paghatas Ginoo. Kung sa'yo may kasultian ni partner, maabot ang mga pag-antos nimo, mahimaya pa nimo ang Ginoo kung naa ka sa mga pag-antos? Ang maayo gyud ato yung usbon atong unahuna sa natural nga pangunahuna. Kaya sa diha nga mag-antos ta, ang normal gyud nga hunahuna nato gisilutan ta. Pero sa pangunahuna nga mahunahunaan nimo nga si Kristo
nag-antos. Nag-antos ba to siya sa unsa? Tungod ba to sa iyang sala o sa iyang mga kapakyasan? So, dito nimo ibutang imong hunahuna, iplastar nimo dito kay kundi maplastar imong hunahuna dito sa klase sa pag-antos ni Ginoong Hesus nga bisag wa sila nag-antos siya. Nag-antos siya dili tungod kay siya nakasala, kundi tungod kay siya gikalagutan. Tungod kay siya giila nga mao'y nagsamok-samok, pero actually siya ang miyanhi aron pasundon ta sa pagkamatarong. Pero kining dautan man gyud dili man gusto mo sunod sa matarong, mao na nga sila'y maghatag og pag-antos sa kalibutan. Pero ang pangutana nga nag-ingon sa to pastor balik ka daw. Ang imong pangutana. Makahimaya pa ba ta sa Ginoo kung Taliwala sa mga pag-antos. sa mga pag-antos? Ingon nga mga Kristohanon. Ingon si Pablo, yes. Because all who desire to live godly in Christ will suffer persecution. Sa ato pa, sure kayo. Basta, ang imong unahuna, nagkinabuhi ka alang sa Ginoong Hesus. Ang pangutana diha nga nung suko mangyud kay sila sa Ginoo atong panahon na nga ila magyung gipatay si Ginoong unsa may ilang rason nga ila magyung gilutos ang mga katawhan na suko ni Hesus uban siya man sumusunod kanang suko man sila. Simple bang na kaayo, pastor, atong masabtan nga ang mga tao sa una wala gid sila kadawat sa kang Ginoong Hesus nga Mao manluluwas. manluluwas, Ginoo anak sa Dios. So siyempre para sa ato karon nay mo to nga murag popular siya. Nay daghang kahimuan, nay milagro nga mahimo, atong ma-imagine daan nga kisa kaning tawhana nga kuan mo ni maghatag og moalsa na hinon ang mga daghang tao sa ngadto sa panggobyerno. So ang resulta tungod kay wa sila ning tuoan ning tawhana, gigukod nila siya. Kana bitawng panig-ingnan nato sa ato ang presidente. Pagkadaghan man gid kaing di pud ganahan niya. Napoy mga tao nga ganahan gyud niya, di ba? Pero sa iyang gibuhat, ang iya lang gyud focus lang gyud siya. Bahalag masuko mo basta kay mao ni ako So sako nang gikaingon naagyoy katong gitawag nato sa English og great controversy. Dakong away nga nagpaluyo kay sumala sa atong nahibaw-an nga bisan gani sa pagkatawo ni Ginoong Hesus gipaningkamutan sa iyang kaaway nga dili makita ang paggamit sa mga naas pamunuan sa pagpatay sa mga bata nga di nilang ginahuna nga sakop aning idara si Ginoong Hesus hangtod nga diha na gyud maabot sa panahon nga. Malahigala. Salamat kay Ate Ping sa imong ideya. Nga kun moadto ka sa Jerusalem, ang mga tao hangtod karon, ang mga Hudiyo gyud particularly, dili tong mga tagalayang nasod. Kung moadto ka sa Jerusalem, ang mga Hudiyo nagsigi lang gyapon sila gyud adto sa Wailing Wall, kabantay ka Ate Ping sa kanto man kadiha. Ang Wailing Wall, makita nimo dito nga magsigi sila tuwa-tuwa dito atong magsigi sila yango-yango atong wall. Kita nimo nga ang ilag yung yampo hangtod karon nga ang ilang manuluwas, ang ilang Mesiyas maabot. In other words, wala pa gid sila midawat sa kamatuoran nga ang Ginoo ni abot na gyud. Dili gid nila ma-accept ni si Jesus nga ila ra mo gud silingan. Dagan Nazaret naman po. Mingon siya nga, unsa goy maayo anang unsa goy maayos Nazaret. Di, makita nimo ba nga ingon na ang rason makaigsuonan. Okay. Okay, partner. Kining pag-atubang ba, confronting suffering, pag-atubang. Kung naagid ta sa Ginoo, puno ta sa balang espiritu. Di gyud pwede nga di ka mag-atubang og pag-antos. Kay sukad sa una hangtod karon mao ra gyud ang espirituha ang nagpaluyo. Sa diha nga ang dautan malagot masuko kay naay nagbitbit sa pagkamatarong. Hilabtan gyud ka. Nakoy basahon diri. The character of the persecution changes with the times, but the principle, the spirit that underlies it, it is the same that has slain the chosen of the Lord ever since in the days of evil. So duha ra man gyud ka grupo. Manglulutos o mga lutosonon. Kinsa man yung mga lutosonon? Ang nagsunod sa Ginoo. Nagantos ba sila sa paglutos tungod kay sila nagpakasala? Wala. Nagantos sila tungod kay sila gikalagutan. Mao na kung moadto ta sa pinadayag, Revelation 14:12,
12:17. Here is the patience. Oh. Aha. Here's the patience. 12:17 po, Pastor. Tanahon ako, basahon ako, unahon akong 17, ha? Sige daw. The dragon was furious with the woman and went off to fight against the rest of her descendants. Correct. All those who obey God's commandments Mao gyud. and are faithful to the truth revealed by Jesus. So ang yawa, dragon is Satan, di ba? Nasuko pag-ayo sa babae, kinsa man ning babae? Iglesia. Ang iglesia, ang church. So iyag yung lutuson o gukuron ang tanang sumusunod sa iglesia. Mao gyud. Sumusunod sa Ginoo. Labi na gyud ang nagbantay sa unsa? Kasuguan sa Dios. So mga higala makaigsunan, dili gyud og dili gyud nato malikayan nga ang rason gyud ay nganong lutuson ang makatawhan sa Ginoo. Tungod kay nagsunod sila sa unsa man Buhat sa sa pagkamatay. kabubuton sa Ginoo. Amen. So dili gid mo malikayan. Expected gyud na nga ang mga Kristohanon nga nagsunod sa Ginoo labi na gyud siyang kabalaoranan. Lutuson mga kaigsunan. Pastor, pwede nato i-review kining 5 ka guidelines nga gihatag dinhi. Sige. Kaning don't be afraid of men but sanctify God. Then explain your hope with humbleness and reverence. Sa diha nga lutuson ka, kahigayon na nimo nga imo ma-explain. Ang imong pagkapapainomsanon. Oh. But Paglaom. with humility, you see. Pero kung di gyud sila maminaw, itaral gyud ka, panalangin na nimo nga mo dawat ka anang unsa nga klase sa paglutos. Number 3, showing a good conduct so people cannot accuse us of anything. Sa panahon sa paglutos, dili tanan nga mamatay. Apan mahimo silang panalangin. Kaysa dihang makita kanila nga grabe gud ang kahugot sa iyong pagtuo. Tungod sa iyong pagpakita sa maayo, kadtong mopatay nimo, makonverter no di na ka mamatay. Kaya makonverter man, di ba? And then ingon diri, there is no merit in suffering for doing evil. So, kung mag-antos ta tungod sa atong kaugalingong kasaypanan, wala na siya merit. And then number 5, we are following Christ's example when we suffer for doing right. So, again, we have to congratulate ourselves when we are suffering, but what kind of suffering? It is the suffering for Christ. Sa ato pa, dili na to balibilihon kung naatay mga pagsulay tungod kay nagbuhat ag maayo ang atong kabalakan nga ning Correct. agitag mga paglutos, pagsulay, no, pagbiyabi ay tungod kay naghimo tag daotan. Mao na siya ang Walay merit siya. Oo, damo na delikado. Oh. Pero sa ibalik na to sa ato, mao man ang atong naagi sa atong leksyon. Gi-mention gyud diri nga dili gyud nato malikayan ingon nga mga Kristohanon kay ang yawa lagi. Si Satanas wala gyud malipay sa mga Kristohanon nga magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Wala gyud. Dili man gyud malipay ang yawa. Mao na nga ingon diri sa atong lesson ingon siya, though one should never purposely bring on persecution, dili gud mo tuyoon nga magpalutos ta. Magpabuyag ta aron lutoson, aron magpatuo gid ta nga maayo ta. God can bring good out of it. Thus Peter is telling his readers, yes, persecution is bad, but don't be discouraged by it as if it were something unexpected. Press on ahead in faith. Sa ato pa, sa pagtuon nimo, gi-encourage lang yun ka nga sa ato lesson nga in spite of persecutions, dili gid ka mawad-an sa paglaom nga ang imong pagtuo di gid ka mapukan mo kalahutay ka sa pag-alagad. Mo lagi to akong giingon nga although gipasidaanan ni sa ato dili pod nang kitay mag-una-una og hagit-hagit nga lutoson ta. Inay hinoon maghimo lang ta sa atong angayan nga mga buhat nga maayo nga kung humanta magbuhat og maayo unya lutoson ta na diha na magdaog. In a way, expected naman yun. Basta kay tulid ang imong dalan, nagyoy mo babag. Parehas po good sa eksperyensya. Gusto ko mahatag eksperyensya kadyot ba, no? Nagwali sige may gwali ni Brother Serrano, katong magulang ni Pastor Serrano, si Brother Romy. Wala giwali na mo partner, nga di may batuon. Tanan yung wali na mo batuon Ala, wali mi sa Bukids Pagadian. Sa lala. Pagsugod pa lang niyang tindog, gibato Tinagumbol ang bato, hapit yung kumaygo ba?
Ako giingnan siya pag human niya waling ko, Brad Serrano, Brad Rumi. Wala lagi ko kabantay, Brad Rumi, nga wata nagwaling, nga wata gibato. Tanan ginatong waling, gibato man kita, hapit pag kumaigo. Siya, Pastor, ani mong God, kana bitong mangga nga, nasigig pamunga, basta ang mangga ganing anay bunga, batuon magyod. Ako pa sa giingnon, dili biya, puting alitanan, kay kanang lampinig po, batuon, masig lampinig ta. Pwede niyang katawa, kay usahay man God makigsunan. Kung kita mga Kristohanon, magwalita nga daw, kita ragid po ang correct nga relihiyon, usahay man God maghunaw nata nga kita ragid maayo po. Pero kung magwalita nga Christ-centered ang atong wali, ipalabaw lang yun nato si Kristo sa atong wali, wala agi rason nga lutuson ta. Dili na tuyoon nga lutuson ta. Okay, next. Ato ta sa kaning gitawag og suffering and judgment. Second to the last. Suffering and judgment. Unsa may inyong masulti aning judgment? Ingon diri, Peter reminds us of the judgment that will begin at the house of God. How is the judgment related to our suffering? Unsa may relasyon sa kaning pag-antos og paghukom? Unsa may relasyon ani niya? Nganong gi-mention man rin sa ato leksyon kaning mga paghukom o judgment? Ngano kinahanglan ba gyud? 1 Peter 4:17 Ate Pings. 4:17. Oh, 1 Peter 4:17 palihog kong basa. Gingon dinhi kay ang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. Ug kung kini magasugod pag-una kanato unsay katapusan niadtong mga dili masinugtanon sa maayong balita sa Dios. So, paghukom, unsa man ning pasabot aning paghukom partner nga nagasugod diha sa balay sa Dios. Judgment that started in the house of God. Unsa man abot pasabot ana? Pastor, sa dili pa si Pastor Taw-Taw. Kaning kuan ba? Kining kahimtang nga diin ay paghukom. Nagpasantop lang ni sa ato nga dili forever ang Ginoo. Nagsigig invite sa mga tao sa iyang pagkamaluluyon. Time will come nga naagyoy reckoning sa mga binuhatan. Close of provision. Giving mga close of provision. So naagyo time nga maabot na gyud nga ang tao nga mahinuklog anang panahon wala na kay close of provision na. Matawag na to og hopeless na siya. Karon panahon pa sa iyang kahigayunan nga kahimutan pa siya sa Ginoo kung mangita pa siya sa Ginoo. Karon kining paghukom no? Kining paghukom nga himuon nga magsugod sa mga katawhan sa Ginoo. Gisugdan na niya karon, di ba? Ato no matikdan nga bisan gani ang atong mga pangulo nga atong nahibawan nga gigamit sa Ginoo sa epektibo nga pamaagi sa pagwali. Karon nag-una na sa ato. May bulong ta ana ba? Nga naay nangitabo ingon ana nya moingon puta nga akay andam na sila. So delikado di ay ang kanang nabilin wa pa kaandam, no? So ang akong punto nga ipagawas mao ni nga luyo sa atong mga pag-antos mahuman man gid ni siya tungod anang gipaabot na to nga judgment daon sa pakaha kon hukman na sa Ginoo ang iyang katawhan ang balay puloy-anan sa iyang mga katawhan ang iglesia daon sa paka ang maitabo sa mga katawhan nga wa mag-alagad sa Ginoo mo nagingon makalilisan gayod ang paghukom nga budangat kanila. Partner, unsa imong ka-share anang mahitungod sa thank you Ate Pix, unsa man na imong ka-share anang suffering and judgment? Nala ko'y basahon diri sa atong leksyon. Nagingon diri nga Peter links the sufferings of his readers to the judgment of God. For him, the suffering that his Christian readers are experiencing might be nothing less than the judgment of God, which begins with the household of God. Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Kining atong mga pag-antos, diri ta ginabasihan gyud sa Ginoo. Kung angaya na bata, makakwalify na bata sa iyahang giandam nga reward alang sa ato ang handom nga madawat nato ang reward sa Ginoo. Unahon ta paghukom. Pinaagi sa ato mga pag-antos. In other words, sa ato mga pag-antos karon dinhi ta mahukman kon
genuine ba gyud kining atong pagsunod o nagsunod-sunod data sa Ginoo. So unahon kadtong una nga nakahibalo sa Ginoo, pagion gyud ka og mga pagantos aron ka mailhan kung unsa gyud ang imong motibo sa pagsunod sa Ginoo. Pastor, na ako'y pangutana. Kaya daghan man gyud sa atong mga kaigsuonan nga nagapamati karon. Sa imong bana-bana, nagsugod ka na ba pag-antos karon? Ang tinuod, sukad ta nagdawat sa Ginoo. Sa tinud anay, wala gyud lunga. Wala gyud lunga. Pero ana kanindot, in a little while, ma-overcome to nimo siya. Taod-taod na pud mosunod. So, dinhita ginaayag o ginasunod-sunuran na gyud ta. Kung mangutana ka, mami, kung nagsugod na ba ta og pag-antos, dugay ra. Kay actually ang pag-antos sa tao para sa akong naobserbaran tulo ra man. Tugutan sa Ginoo mag-antos ka sa imong balatian. Napoy uban nga walay balatian pero ang ilang pag-antos naa sa kapalaran sa ilang panginabuhi. Pag-antos man na. Daghan ba yung mabiktima sa pagtaya og lasto o uban pa tungod sa handom ba? Kalisod. Tungod sa kalisod. So, dihang bahin na ta ginatistingan. Paglutos po na. Ang ikatulo nga bahin sa paglutos kining relasyon nato sa atong pamilya o sa ato isig katao. Doon na mga tao nga hangtod karon nag-antos sila nga di pa sila kabalo makigrelasyon sa iyang isig katao. Busa, kung mangutana ta kung ginalutos na ba ta? Sige na, kada adlaw gilutos ta sa atong balatian, gilutos ta sa atong relasyon sa atong pamilya. Daghan kayong klase sa paglutos. Lahi lang nga klase sa paglutos sa una, pero ang iyaha nga prinsipyo sara. Maapektuhan ba ang imong relasyon sa Ginoo tungod kay naa ka na nga paglutos? Maura man na siya ang issue dire. Sa kung imong basahon bitaw sa ato lesson kaning Lucas 18, common man nga text, di ba? Verse 8 kay kun ang 1 to 8 mo magid ang parable sa widow and the judge. Ingon dire, I tell you, he will judge in their favor and do it quickly. But will the Son of Man find faith on earth when He comes? Correct. Makakaplag pa ba siyang pagtuo sa dihang mabalik siya, sa di pa siya mabalik. Abi mo makaigsuonan, sakto nang imong gingon partner. Dili gyud nimo malikayan sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kung dili ka sulayon diri sa balatian, sulayon ka sa mga relasyon sa imong silingan o sa imong isig ka membro sa sulod sa unsa? Balay. Balay. Sa iglesia. Sa iglesia. Iglesia gyud. Bana, asawa, mga anak. Kanang relasyon sa panimalay dili ra tingali kay na. Pero kanang sulayon ka sa imong isig ka membro sa iglesia makaigsuonan labi nagdakog posisyon sa iglesia nga mao imong sulay nimo. Dili gyud dali makaigsuonan makaingon gyud ka nga pastilan. Kung walay Ginoo sa imong kinabuhi, di gyud ka kalahutay. So makaigsuonan ang ato paglaom nga ingon nga mga Kristohanon, nag-ingon diri, as we take part on Christ's suffering, we will take part in His glory too. Sa ato pa, kung makaantos ta ni, naay himaya. Unsa nang glory? Himaya man na, Himaya, diba? yes. Naay himaya. Himayaon ra ka sa Ginoo siyang pagpadayag sa mga pag-antos, sa imong mga pag-antos. Katapusan nato nga tun-an kaning faith amid suffering. Magpabilin gihapon ang imong pagtuo taliwala sa mga pag-unsa. Mga pag-antos. Naipulong diri nga nindot kaayo ato gining ibutang sa atong hunahuna. Nagiingon sa 1 Pedro 5 bersikulo 8. Magmalinawon kamo sa hunahuna. Magmalinawon sa hunahuna, ha? Managtukaw kamo. Sa ato pa magbilar ta ani. Usa kay but pasabot. Ang inyong kaaway nga maong iyang yawa nagalibot-libot sama sa leyon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. So, grabe kaayo ni ba nga, kung imagine mo na dito mangyug ko sa Afrika, kita mangyug ko anang itsura sa mga leon nga gutom. Nga, kung naanay sila kanang atakihon ba? Dili na sila basta-basta lang nga imong mapugngan. Gadagan kanunay ang leon nga iyang punteriyahan gyud ang iyang matukob. So, ma-imagine ako mga kaigsuonan,
Nga kun ingon ana naman lang ang atong pag-alagad nga gibantayan ra kita sa kaaway nga masipyata. No? Ang tambag sa ato magmalinaw pagbaton kamo og malinawng panghunahuna. Sa ato pa i-establish nato ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo, dili nato ni siya hugak-hugakon or atong luag-luagan nga pwede rag ugma na ko magtarong og simba karon di lang usa kay apiki pa. O, naapay, mag-alagad lang yung kung tinarong og makapasar ko sa board, bahala ng butik og Sabado nga exam. O sa ingon anak ta ba? Nga murag ato lang giluag-luagan ng atong pagtuo, pero bantay ta mga igsuon, kay pag-abot unya sa biklonon na ta kaayo, delikado kaayo nga ang yawa mo ay mo take over sa atong kinabuhi. Ang atong lesson, mga thank you kayo, Ate Prince. Ang atong lesson, mga kaigsunan, nag-mention mahitungod sa kinabuhi ni Job, di ba? Ni atong miaging mga quarter. Ato man natunan ang kinabuhi ni Job, mga kaigsunan nga gi-relate pod gihapon sa atong lesson nga faith amid suffering. Si Job, mga kaigsunan, wala gyud natandog ang iyang pagtuo bisan pa sa mga grabe nga kalisod na imagine ko sa kang Job nga pag-antos, mga kaigsunan, murag walay makalabaw ba kanang ang imong anak hurot kamatay, Hotdanay ba? tanan imong bahandi, tanan imong mga hayupan Kaptangan. hurot patay gitanan, pero ang sulti ni unsa may gisulti ni Job, dawaton ra ba dayon nimo ang unsa? Nga bisan pa yang asawa, nagtabang naglutos niya. Apil pag lutos sa iya, ingon nga dawaton na lang ba dayon nimo ang maayo? Mao. Di na ako ma-imagine makisunan. Di kita kapasalig, anak. So, ang puntara yun, ang pinakasentro yun sa ato lesson, makaisunan ko na imog yun sumadahon. Kining atong pagtuo, maog yun ni ang dapat nato basihan sa Ginoo nga. Magpabilin nga ligon, magpabilin nga tiunay, kanang genuine in English, no? Na maayo. Wanang ingon diha, even in those places where there is no official persecution, Christians suffer opposition. Lahi baya ang opposition, lahi ang persecution, di ba? Dili na malikayan gyud nimo nga ang mga Kristohano naagi mga pag-unsa, pag-oppose kay naa magyud supakiro makaigsunan, di magyud na malikayan. Bisan sa atong iglesia naa magyud na. So ingon niya, we are called to have strong faith in our Redeemer amid suffering. We must put ourselves in the Creator's hands and do good. Makaigsunan, ang ato gyud paglaom ra na akang kinsa, na akang Kristo. Pastor? Ganahan ko atong na-mention mo nga, we have to put ourselves in the Creator's hands. Pagkanindot, no? And do good. Kung mo basahon ang 1 Peter 5:6 man siguro, humble yourselves under the mighty hand of God, for He will exalt you in due time. Wala naman tayo lain yun. Kaya kung maghimot ang atong paagi, masamot man ang kalisod. Pero kung atong, usan ang Bisaya sa humble, Magpapos. humble yourselves under the mighty hand of God. Nindot kayo ng pulong mighty hand. Sa ato pa, ang tanan natong kalisdanan, tanan natong mga pag-antos, pag naana sa kamot sa Ginoo, walay kabalakan. Kaya ang resulta niya na kadaugan. Napa ko idugang, Pastor, sa di pa kamo close. Oo. Kining atong pag-amtos karon. Kay kabalo na tagi kita tanan mag-alagad mo agi mangyud ani. Madako ni siya og bagamay mga igsuon. Wala ra gid ni siya sa gasa sa kinabuhing dayon nga gisaad sa Ginoo. So kung atong yung tan-awon, wala ra gid gani ni sa katuldok sa Dili ka kumpara. Oh, di makalilisang ang iyang saad o dili makalilisang ang term ana kun dili kanang dalaygon gyud kay ang Ginoo nga kining pag-antos nato karon kay labing taas atong edad 70 mga matay na ta. Akong padasig gyud. Padayon lang gyud ta kun unsa mga pagsulay sa atong kinabuhi, madagkog bagagbay. Labi na kung ang atong pag-antos na aka sa buhat sa Ginoo. Kay ngano man wala ra ni sa iyang tumbas nga gasa sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad kanato. Okay. Si Peter sa ato lesson sa di pa tamo close. Naa siya ay conclusion. 1 Peter 4:19. Therefore, i-conclude siya, di ba? Let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him
in doing good as to a faithful Creator. Yan, magapiyal. Kanang pulong, therefore, sige, basahan ako nung si Bisaya. Busa, sila nga nagaanto sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magabuhat og maayo. Sa ato pa nagaantos magbuhat og maayo equals og magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Amen. Faithful Creator. Mga higalang makiigsunan, wala na tayo igong oras. Apan, gusto na ako basahon kining katapusan nga quotation sa Desire of Ages page 306. Christ followers are accused as troublers of the people. Ang mga sumusunod kang Kristo makiigsunan, gi-accuse kita nga tigsamok-samok sa makatawhan. But if it is fellowship with God that brings them the world's enmity, ang atong pagpakigdugtong kang Hesus mo na nakahatag og babag usahay. They are bearing the reproach of Christ. They are treading the path that has been trodden by the noblest of the earth. Not with sorrow, but with rejoicing should they meet persecution. Each very trial is God's agent for the refining. Sa ato pa, ang tanan nga mga kalisod, mga pagsulay, gamiton ka na sa Diyos aron ma-refine kita makiigsuonan. Each is fitting them for their work as co-laborers with Him. Each conflict has its place in the great battles for righteousness. And each will add to the joy of their final triumph. Having this in view, the test of their faith and patience will be cheerfully accepted rather than dreaded and avoided. Anxious to fulfill their obligation to the world, fixing the desire upon the approval of God, His servants are to fulfill every duty in respective of their fear or favor of men. Amen. So makiigsunan, gusto lang nako i-quote kini, i-paraphrase kini ingon diha nga, each conflict has its place in the great battle for righteousness, and each will add joy of their final triumph. Makiigsunan, dili nato limtan ingon nga Kristohanon, kabahin di ay nato mga pag-antos. Pero ang atong pagtuo magpabilin nga lig-on makiigsunan, magmadaugon kita, mubarog kita nga lig-on hangtod gyud sa kamatayon, bisan pas kamatayon, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin nato makiigsunan, makaambit raon niya ta. Niya nang himaya nga giandam sa Ginoo, makadawat kita sa kinabuhing walay katapusan. Sa dili pa kita magampo makiigsunan, salamat kaayo Ate Pinky, salamat kaayo Pastor Tawtaw. O sa dili pa kita magampo, dunay musical rendition nga giandam sa atong mag-alawit, sibo gyud makiigsunan sa ato ang pagtuon kanong panahon na. Ginoong Dios, salamat kaayo sa pribileyo nga among nabatnan. Salamat Ginoo nga nagapahinumdom ka namo nga taliwala diay sa mga pag-antos, mga kasakitan, mga problema sa kinabuhi nga among maagian. Amen. Ikaw nagaandam og ganti. Amen. Ang himaya nga kaming tanan makadawat diyan ang kinabuhi nga wala katapusan. Yes, sir. Ginoo palihog lang. Balik na in taon sa dili madugay. Aron kaming tanan maabtan nimo nga nag-alaga diha kanimo nga tinumanon. Amen. Ginoo, grabe na gyud ang among mga pag-antos nga nagian. Grabe ka mga kasakit ang mong nagian sa kalibutan nga among gipuy-an. Apan ikaw ra gyud ang among paglaom. Diha ra gyud kanimo kami magadangop. Tungod kay ikaw man ang Dios nga balaan, wala nay lain. Salamat sa paglaom, salamat sa kasiguruhan. Magpabilin ikaw sa among kinabuhi sa among kasing-kasing. Amo kining laoman madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus na among luwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here.
Hope Channel, sharing love, changing lives.